Xiaoying, nais kong makahanap ng isang taong magmamahal sa akin. Hanggang sa pagtanda. Hindi tayo maghihiwalay. Ngayon, opisyal akong magpapakasal sa'yo. Pumapayag ka bang pakasalan ako? Pumapayag ako. Ataw, maging mahirap ka man o mayaman. Magkasama tayong habang buhay. Xiaoying, may isang bagay talaga ako. Dapat din sa'yo. Totoo, kawan. Mag-ingat. Xiaoying. 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 Huwag mo akong takutin. Xiao Tao, oras na para umuwi. Ang pamilya Lu ang pinakamakapangyarihang angkan sa Yoncheng. Mga tauhan, dalhin siya palayo. Bitawan mo siya. Tama na, Xiao Ta. Dahil sa aksidente 3 taon na ang nakalilipas, ikaw ay nawala at napapad dito. Ngayon lang nabawi ang iyong memorya. Kailangan ka ng pamilya, Lu na bumalik agad upang mana sa posisyon ng puno ng pamilya. At makipag-isang dibdib kay Feng Yifei upang patatagin ang sitwasyon. 3 taon na ang nakalilipas, ako ay pinagbintangan, nawala ng memorya at napadpad dito. Si Xiaoying ang nagligtas sa akin. Bakit mo ginawa yon? Alam kong hindi ka sang-ayon sa relasyon namin ni Xiaoying. Ngunit bakit mo pinasugod ang sasakyan para patayin siya? Bakit mo? Sa tingin mo ba ako ang nag-utos ng aksidente? Huang Min. Kung hindi ikaw, sino pa? Anong mga paraan ang mayroon ka? Mas alam ko kaysa sayo. Kung sa tingin mo ako ang may pakana, di ako na ang may pakana. Isang zhanging lang iyon, patay na patay na. Eli Tao, bilang tagapagmana ng pamilya Lu, may misyon kang dapat gampanan. Sumama ka sa akin kagad. Mga tauhan. Gapusin ang binata at Yui. Ako na ang lalakad. Huwag kayong lumapit. Kung lalapit pa kayo, papatayin ko ang sarili ko. Xiao Ta. Huang Min. Mula pagkabata hanggang sa paglaki. Lahat ng bagay ay sinusunod ko sa'yo. Parang hindi ako nabubuhay para sa sarili ko. Hanggang sa makilala ko si Xiaoying. Saka ko lang nalaman na bilang isang ordinaryong tao, pwede rin palang magkaroon ng sariling kagandahan sa buhay. Ngunit bakit ka kailangang dumating dito? Bakit ka pa kailangang pumunta rito at sirain ang lahat ng magagandang ito? Huwag kang lumapit. Bitawan mo si Xiaoying. Kung hindi, magpapakamatay ako rito. Ibalik mo siya sa akin. Basta huwag kang gagawa ng kalokohan, ibabalik ko siya sa iyo. Umalis ka. Xiaoying. Liv Tao, para lang sa isang babae. Karapat dapat bang tayo ng nanay mo ay mag-away? Alam mo, Takbia. Ang kabuwang ari-arian ng pamilya Eli ay umaabot sa daan-daang bilyon. Mula nang pumanaw ang tatay mo, marami sa labas ang nag-asam-asam sa posisyon ng pinuno ng pamilya Eli. Simula pagkabata, pinalaki kita ng maayos. Talagang sobrang nabigo ako sa iyo. Mabuti. Kung wala kang pakialam sa posisyon ng pinuno ng pamilya Eli, hindi lang ikaw ang tagapagmana ng pamilya Eli, sino ang andyan? Opo. Ipagbigay alam mo. Isundo mula sa ibang bansa ang pinsan mong si Liv Hawen. At ipaalam sa pamilya Feng. Nakakasal na Liv ang pangalan ng babae ng pamilya Feng. Si Feng Jifei ay kinansela na. Ipakasal si Feng Jifei kay Liv Hawen. Pagkaraan ng kalahating taon, magdaraos ang pamilya Eli ng isang maringal na kasal para sa kanila. Sa kasal, ipahahayag ko si Liv Hawen bilang bagong tagapagmana ng pamilya Eli. Kung ikaw mismo ay nagpapakababa at mas gusto mong maging isang hamak na bulati, manatili ka na lang magpakailanman sa putik. Elfauta. Ibinigay ko sa iba ang lahat ng dati mong pag-aari, pati ang babae. Ibinigay ko sa iba. Hindi ako naniniwalang kaya mong manatili sa ganitong buhay magpakailanman. Oy, Ginoong Li, sa katapusan ng buwang ito, pamamana mo na ang posisyon ng pinuno ng pamilya Li. Sabi nila, ang ari-arian ng pamilya Li ay umaabot sa bilyon-bilyon. Huwag mo kaming kalilimutan, ha? Kaming magkakabarkada. Huwag kayong mag-alala, kapag namana ko na ang pamilya Li, hindi mawawala ang bahagi ninyong magkakaibigan. Oy, narinig ka o.
Ginoong LE, ang tiyahin mong si Ginang Huwang. Mahigit 20 araw sa isang buwan ay kumakain sa karinderyang ito ng pansit. Ano ba naman, tong karinderya lang NG pansit? Ano ba ang masarap dito? Nag-aral ako sa LES sa loob ng mahigit kalahating taon. At narinig ko rin sa mga tauhan ko. Ano sa tingin mo? Anong uri ng masasarap na pagkain ang hindi pa nakakain ng tiyahin ko? Tara, dahil nadaanan na natin. Itikman ko kung ano ba talaga ang lasa ng pansit dito. Sino ang humahang sa daan ko? Gusto mong mamatay? Ay, maganda. Ginong Elfau. Oy, umalis ka diyan. Oy, Ginong Elfau. Parang walang reaksyon, tong babae ay. Matagal ko nang narinig na, ang may-ari ng pansiteryang ito ay may magandang anak na babae na nasa estado ng pagiging halaman. Siguradong siya yun. Nak, sabihin nyo, pag nagsawa na sa normal. Ano kaya ang lasa ng halaman? Ha ha ha. Anong ginagawa mo? Maruruming kamay, hinawakan ang damit ko. Ayaw mo na bang mabuhay? Ah, pesensya na. Kung may nagawa sa'yo ang asawa at anak kong babae, ako na ang humihingi ng paumanhin para sa kanila. Ano bang ginagawa mo? Gusto mong humingi ng tawad? Dapat may pagpapakita ka ng sinseridad. Ito, ganito na lang. Hayaan mong ang anak mong halaman ang magpasaya sa akin ng ilang beses. Anong say mo? Ikaf. Anong sinabi mo? Enaka, pingi ka ba? Hindi mo narinig si LE Xiao? Gusto niyang matulog sa anak mong babae. Oy! Elfau She. Pagkatapos mo matulog sa kanya, hayaan mo naman kaming mga tropa. Matikman kung ano ang lasa ng magandang halaman na to. Emga panggit kayo. Huwag niyong galawin ang anak ko. Enga panggit kayo. Lalaban ako sa inyo. Sige, umalis ka diyan. Aray. Ha ha ha. Bitawan niyo ang asawa ko. Hoy, Elfau She, ayos ka lang ba? Saan galing tong batang tu? Bakit ang lakas ng dating niya? Kanina, natakot pa ako. Ayaw mo na bang mabuhay? Hinampas Montag si Elfau She. Sinaktan niyo ang pamilya ko. Gusto ko ngayon din humingi kayo ng tawad sa magulang ko. Pati sa asawa ko, tapos umalis kayo rito. Anong sinabi mo? Pinapatawad mo ako sa halamang to. At sa magulang niya? Ha ha ha. Alam mo pa kung sino ako? Nak, bulag ka biye. Alam mo ba kung sino, tong nakatayo sa harap mo? Ito, ang magiging pinakamayaman sa iyong city. Ang pangulo ng pamilyang LE. Si Elfau Hauwe. Elfau She. Ang pangulo ng pamilyang si. Pagkatapos mong ubusin tong pansit, huwag ka nang bumalik. Xiao Tao, 20 ilang bises akong pumupunta rito kada buwan. Para saan ba? Yung mga sinabi ka o dati, galit lang yun. Wala akong kinalaman sa nangyari kay Zhanging. Bakit hindi mo ako pinaniniwalaan? Ayokong pag-usapan pa yung mga nangyari noon. Kung nandito ka lang para magpaliwanag. Hindi na kailangan. Umalis ka na. Kahit ano pa ang sinabi ko noon. Ang posisyon ng pamilya Lu ay para sa iyo. Anak kita. Lahat ng ginawa ko ay para sa ikabubuti mo. Ikaw si Luhawan. Ang taong katulad mo. Hindi karapat dapat magmana ng pamilya Lu. Ikaw. Sige na. Basta desidido na ako. Nawala ng koneksyon sa pamilya Lu. Ang kinabukasan ng pamilya Lu ay wala na sa akin. Ginoong Lu, mayabang ito. Kailangan turuan. Stern ka. Xiao Ta. Xiao Ta. Stern ka. Xiao Ta. Xiao Ta. Ha ha ha. Xiao Ta. Hindi na ako makapaghintay. Tanga ka. Galawin mo siya, papatayin kita. Ako ang magiging tagapagmana ng pamilya Lu. Sino ang makakapatay sa akin? Ikaw na isang delivery boy lang? Ha ha ha. Takpo. Mukhang mahalaga sa iyo ang babaeng ito. Gayon, sa harap mo ko siya lalaruin. Luhawen, tanga ka. Hindi ka karapat dapat magmana ng pamilya Lu. Paano ko ang karapatan mong magmana? Anong sinabi mo? Sabi ko, papaalisin ko kay Huang Min. Ang karapatan mong magmana. Gusto mong ipawalang bisa ng tiya ko. Ang karapatan kong magmana. Ha ha ha. Ano ka ba?
para makialam sa pagmamana ng pamilya Lu. Sasabihin ko sa iyo, maliban sa tiya ko, at sa nawawalang anak niya, na si Lutao, saka lang mawawala ang karapatan ko. Hindi mo sasabihin na ikaw ang nawawalang tunay na tagapagmana ng pamilya Lu. Ha ha ha. Titiganan mo pa ako? Gusto mong dukutin ka o matamontag? Ginoong Lu, pakiusap. Mawa ka. Patawarin mo na si Xiao Tao at ang anak ko. Pakiusap, huwag kaming mahirapin. Pakiusap, pakawalan mo anak ko. Gusto mong patawarin ko kayo. Sige. Atlo kayo, tig-negatibo 100 na pagmamano sa akin. Tapos ubaran niyo itong gulay at ipahiram sa akin ng ilang araw. Baka sakaling maawa ako. Patawarin ko ang buhay ng pamilya mo, hahaha. Magandang idea, yan, LV. Kung hindi, gawin natin sa harap ng pamilya niya. Iba, tu, nakaka, frill, mos masaya, tu. Lumuhot ka. Ellie Xiao, magmamakaawa kami, pakiusap. Patawarin mo ang manugang ko at ang anak ko. Magmamakaawa kami, patawarin mo ang anak namin. Magmamakaawa na ako ngayon. Patawarin mo ang anak namin. Tapos na, patawarin mo na kami, Ellie Xiao. Ma, Di ka ba natatako sa sakit, asawa? Ma? Mga walang hiya kayo, lalaban ako. Nakikita Montag? Ito ang kapangyarihan ng Luklan. Gusto ko, gagawin ko, ang sarap sa pakiramdam. walang hiya kang gago. Hindi lang si Huang Min. Aalisin ko sa iyo ang karapatan bilang tagapagmana ng Luklan. Tatawag pa ako ng family meeting para palayasin ka. Alam niya ang tungkol kay Auntie, pati na rin. Ang family meeting NG Luklan. Sumasagot ka pa? Zazago ka PA? Siguro narinig niya kay Auntie nung kumain ng noodles. Nakikinig pala siya, ginagago niya ako. Ayaw mo sumuko? Gusto ko mga tulad mo. Ngayon, gagawin ko sa harap mo ang asawa mo. Tingnan natin kung susuko ka. Liu Haowen, kapag ginawa mo sa asawa ko, isusumpa ko. Gagawin kong impyerno ang buhay mo. Humarap ka kay LV? Gusto mong mamatay? Halika. Dalhin ang maganda sa kwarto, ayusin ang dalawa. Kahit anong mangyari mamaya. Huwag niyong istorbohin ang saya ko. Opo. Ang tinatawagan ay hindi makontak. Bakit di sumasagot si Xiao Tao? Galit PABA Zia SA kin, auntie? Pupunta ka na naman sa noodle house ni Tauj. Ika-negatibo 20 na beses mo na to ngayong buwan. Di pa ba nagbago ang isip ni Tauj? Ayoko nang pag-usapan ang nakaraan. Kung dito ka lang para magpaliwanag. Hindi na kailangan umalis ka na. Auntie, nakarating na tayo. Ay, Sabado ngayon, umalis kayo. Tumingin ka ng maayos, nasa harap mo. Sie Madame Wang NG Luklan NG Yuncheng. Madam Wang, hindi ba yon ang tiyahin ni L.E. Xiao? Hoy, bakit siya nandito? Tatanungin kita, ang may-ari ng tindahang ito, ang mag-asawa. At isang binata, bakit wala silang lahat sa tindahan? Saan sila pupunta? Kausap kita, San Sila Pupunta?
PA parong may pinantahan sila. Lumabas? Wala na sila nang dumating kami. Ganong BA? Oo. Ano nangyari kay Yifei? Tiyahin, ang daming dugo. Madalas ako dito. Bakit may dugo rito? Nang dumating kami kanina, kayong dalawa lang ang nasa tindahan. Sabihin mo, ano talaga ang nangyari sa batis ng dugong yon? Ito. Sabihin Montag. Ginang Wang. Hindi rin namin alam kung saan galing ang dugong yon. Nga. Hindi namin alam. Baka may nangyari kay Xiaota? Ito. Cellphone ito ni Xiaota. Tiyahin, baka may nangyari kay Kuya Lvtao. Baka may nangyari kay Xiaota? Hindi pwede. Dahil sa relasyon ninyo ni Kuya Lvtao. Walang sinuman sa buong Yuncheng ang mga has gumalaw sa kanya. At saka, nandito araw-araw si Kuya Lvtao. Kasama si Zhang Ying. Tumutulong magbenta ng pansit sa mga magulang niya. Hindi dapat yon mangyari. Hindi sila mapapanganib. Nang paparito kami. Hindi namin nakita sina Xiaotao at Zhang Ying. At mga magulang nila, ibig sabihin nandito sila sa tindahan. OSA paligid. Gata. Siksikin ninyo ang tindahang ito at ang palibot nito. Kahit maghukay kayo ng 3 talampakan, hanapin ninyo sila. Opo. Ginang, hinanap na namin, pero wala kaming nakita. Isang grupo, isang bises hindi makita, hanapin ng 2 bises, 3 bises. Kailangang hanapin ninyo sila, bilis. Opo. Bitawan mo siya. Huwag mo siyang galawin. Ginang, napakaraming bises na naming hinanap, pero wala pa rin kaming nakita. Nasaan si Lvtao at Zhang Ying at pamilya nito? Kung hindi makita, maghanap pa. Kung mamatay ang anak ko, pagsasamahan ninyo siya sa libingan. Hawen, kung may galit ka, sa akin mo idiretso. Huwag mong galawin ang asawa ko. Anong nangyayari? Di mo na kaya? Huwag kang magmadali. Mas masakit pa ang susunod, sabi ko sa'yo. Mas lalo kang nagagalit, gago ka. Haharapin kitang maglaro sa asawa mong gulay-gulay. Lalo akong nasasabi. Naghanap na kami sa mga tindahan sa paligid ng pansitan ni Mrs. Wala kaming nakitang may-ari. Nasaan ang pamilya nila? Pero sa likod ng pansitan, may narinig kaming hiyawan. Parang may ta. Hiyawan? Daikaya nannt unsi Kuya LVT? Tara, pasok tayo. Hawen, binabalaan kita. Kapag hinawakan mo siya, sinusumpa ko, bubuhayin kitang patay. Bitawan mo ako. Nang babanta ka PA? Ayan, yan ang bunga ng banta mo. Banta Montag? Yan ang ganti ko sa banta mo. Hawen, papatayin talaga kita. Sumigaw ka ng sumigaw. Pag mas malakas ang sigaw mo, lalo akong nasasabi. Bitawan mo siya. Huwag mo siyang hawakan. Bitawan mo. Huwag mong galawin ang asawa ko. Bitawan mo siya. L.E., parang may pumapasok sa labas. Kaya't sino pa yan? Huwag niyang istorbohin ang saya ko. Gayon na. Kukunin ka o na siya. Bitawan mo siya. Yang lalaki ka.
Bitawan mo siya. Oy, oy, Anong ginagawa mo? nasa loob si LE, nag-enjoy. Kung papasok na si Mrs. Huang, tapos na tayo. Ong sarap. Ang sarap talaga. Mrs. Huang, wala talaga dito. Ang hinahanap mo. Tambakan lang ito ng pansitan. Ang dumi-dumi. Huwag ka nang pumasok. Ang dumi talaga. Tumabi. Palisin en Yozila. LE, tumakbo ka na. Dumating na si Mrs. Huang. Anong ginagawa niyo? Xiaota. Saan kayo galing? Sino ang nagpabalik sa inyo? Aray. Aray. Ere. Alvhawen, wag mo siyang galawin. Sabihin Montag. Saan niyo dinala ang anak ko? Sino ang anak mo? Dynamin alam. Nandito lang ang anak ko sa tindahang ito. Tumutulong sa pag-alaga sa anak nilang gulay-gulay. Ngayon, ganito ang nangyari sa mag-asawang may-ari. Nakahandusay sa sahig. Sasabihin mo, di mo alam? Saan dinala ang anak ko? Sabihin. Saan niyo itinago ang anak ko? Dahil kaya yung binukbok ni LV kanina. Ay anak nitong matandang to? Sino ba talaga ang mga tu? Sabihin mo, saan niyo itinago ang aking anak? Wala akong oras na mag-aksaya dito kasama kayo. Hindi ba ang aking anak ay palagi nandyan? Para tulungan kang alagaan si Hanging? Bakit ang cellphone niya ay naiwan sa sahig? Ano ang dugo doon sa may pintuan? Saan napunta si Xiao Tao? May nangyari ba sa kanya? Pakiusap, pumunta ka at iligtas. Xiaoying at Xiaota. Saan sila? Sabihin mo sa akin agad kung nasaan sila. Zia. Nantun. Hindi pwede. Hindi pwede si Xiaota. Nakatago diyan sa loob nito. Haoven. Bakit ka nandito? Ah, tiyahin, kakaada ko lang. Nakita ko ang kotse mo sa labas ng pintuan. Sinabi ng aking tauhan na nasa loob ka. Kaya pumasok ako. Hindi maganda, ginoong LE. Dumating na ang iyong tiyahin. Sige nang Huwang. Ano ang sinabi mo? Palaging pinag-utos sa akin ni tiyahin na huwag akong gumawa ng kalokohan sa labas. At ngayon ang critical na oras para ako ang magmana bilang pinuno ng angkan ng LE. Kung makikita niya ito ng eksena, Lahat ay tapos na. Huang Min, Bilisan Montag. tanggalin mo silang dalawa. Ginoong LE, gamitin mo yan, ito lang, bilisan mo. Ganon ba? Nga po tiyahin. Ay, Anong ginagawa mo? Tumabi ka. Sinabi kong tumabi ka. tiyahin, na-check ko na itong buong silid, bukod sa mga ito. Mga basurang gamit, wala nang ibang nandito. Walang tao dito. Wala naman palang si Xiao Tao dito. Tiyahin, sobrang dumi nitong lugar. Tiyak na wala dito si Kuya Tao. Baka lumabas na lang tayo at maghanap sa ibang lugar. Pero kanina, ang ama ni Hanging. Itong silid talaga ang itinuturo niya. Kapag binuksan ni tiyahin ang kurtina at nakita niya ang 2 taong nakatago doon. Lahat ay tapos na. Tiyahin, huwag mong buksan. Ay, daga. May daga. Tiyahin, okay ka lang ba? Ang daming dumi dito. Lumabas na lang muna tayo. Oh, ganito na lang, ipapapahi ko muna ang mga duming ito. Linisin muna lahat, at pagkatapos pwede kang maghanap ng kahit anong gusto mo. Bilisan mong papaglinisin. Tara, linisin natin ang mga maruming bagay na ito.
Aray. Yifay, ano NG nangyari SIO? Kanina lang. Yifai. Anong nakita mo? Wala naman. Sige, hayaan muna natin silang maghanap sa paligid. Ma'am, lahat ng bagay sa storage room ay tiningnan na namin. Wala kaming nakitang kahit anong kakaiba. Huwag na natin hintayin na may makakita. Itapon natin ang lalaking ito. Patungo sa ilog, kasama ang babaeng nasa koma, para maging pagkain ng isda. Tandaan, huwag niyo akong titingnan. Hinanap na namin ang buong noodle shop. Bakit hindi namin mahanap? Nasaan ang mga magulang ni Hanging? Dalhin niyo sila sa akin. Malubha ang mga sugat ng mga magulang ni Hangin. Inooperahan pa sila sa ospital. Hindi ako naniniwala ang laki-laki ng tao. Bigla na lang mawawala. Hanapin niyo sila at ibalik sa akin. Kung hindi niyo sila mahanap, huwag na kayong bumalik sa harap ko. Opo. Parang galing sa likod ng noodle shop ang sasakyang iyon. Pero kanina, sinabi nila na wala silang nakitang kahit sinong tao sa loob. Kaya baka ang nasa loob ng sasakyang iyon ay... Yifay, ano na naman ang nangyari? Ah, tita. Bigla lang sumakit ang tiyan ko, babalik lang ako. Sige, mauna ka na. Manong, sundan mo ang sasakyang nasa unahan. Manong, bilisan Montag PA. Kung hindi lang traffic kanina. Hindi ko sana malalagpasan ang sasakyang iyon. Elfauta, kuya. Ikaf BA iyon. Elfauta, kuya. Simula nang mawala ka at magkaroon ng amnesia, hinahanap-hanap kita. Elfauta, kuya. Naalala mo na rin sa wakas. Bumalik ka na sa akin, pakakasalan na kita, okay lang. Yifi. Ataw. Yifi, habang may amnesia ako. Si Xiaoying ang laging nag-aalaga sa akin. Mabuti kang babae, ayokong masaktan ka. Sana makahanap ka rin ng sarili mong kaligayahan. Elfauta, kuya. Ano man ang mangyari, hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo ulit. Nagising na ba itong lalaking ito? Magpakabait ka. Pa, hindi na lumala, itapon na natin siya. Kasama ng gulay na ito sa ilog. Tapusin na natin to at umuwi na para mag-report. Halika na, alis na. Tijalin N. Yo Yan. Anong ginagawa niyo? Wala kaming ginagawa. Ano, tong nasa loop? Ito. Ah, basura lang to. Itatapon na namin mamaya. Sa ilog, itatapon na namin. Puro basura lang to. Kalasin enyo, yang tali. Buksan enyo, yang roller shutter. Ulitin ko, buksan enyo, yang roller shutter. Kung hindi, tatawagan ko si Lvhawen. Miss Feng, malapit na kayo. Ikasal kay Ginoong Lvhawen. Pwede naming ipakita, pero huwag niyo pong sasabihin kay Ginoong Ellie. Kung malalaman nila, siguradong babalatan nila kami. Si Lvhawen ang nag-utos sa kanila, wag nang magdaldal. Buksan enyo, yang shutter. Si. Kuya Elfauta. Ikaw talaga, gising ka, tingnan mo ako. Ako si Yifay. Hindi kita pababayaan, tawagan ang ambulansya. Tumawag ka. Ang tagal na ni Faye, bakit hindi pa rin siya bumabalik? Baka may nangyari sa kanya. Tia, wag muna kayong mag-alala. Hahanapin ko siya. Sige. Bakit wala PA ring ambulansya? Oy. Oo. Ang lakas ng loob nyo, alam nyo ba kung sino siya? Hinampas nyo siya ng ganito kalala. Ako, ito. Sabihin Montag. Sino ang nag-utos sa inyo na bagbugin siya ng ganito? At itatapon pa nyo siya sa ilog?
Maniniwala ba kayo kung una kong itatapon kayong dalawang gwapo sa ilog para pakainin sa isda? Miss Fong, talagang hindi namin alam na kilala niyo pala itong mabahong nagtitinda ng pansit. Hindi talaga ako ang may kasalanan. Sinabi niyo siya ay mabahong nagtitinda ng pansit. Ulitin niyo. Ulitin, ulitin, ulitin. Paumanhin, Lola, alam na namin ang mali namin. Huwag niyo na kaming bugbugin kung alam lang namin na kilala niyo siya. Kahit 10 tapang ang ibigay sa amin, hindi namin gagawin yon. Sabihin. Sino talaga ang nag-utos sa inyo na pagmalupitan siya ng ganito? Si Ginoong Lvhawen. Gusto niya yung babaeng gulay-gulay na asawa ng kaibigan mo. Tapos dumating si Madam Huang. Natakot siyang mabuko, kaya pinasundo muna namin siya rito. LVHWin. Ang tapang mong pagmalupitan si Kuya Lvtao. Madam Huang. Tatawagan ko na si Madam Huang. Feng Yifei, ano NG ginagawa Montag? LVHWin. Ano NG balak Montag? Sabi mo masakit yan mo, bakit ang tagal mo? Pinahanap ka ni tita. Anong ginagawa mo dito? Ikaw gumawa nito lahat? Aya pala bigla kang tumakbo, pa sa lalaking to pala. Fei, gago ka. Nagkamali ka na iniinom. Bakit mo ka? Nabalif KBA? Tanga ka, alam Montag BA kung Zenosia? Idi yung gwapong asawa nitong gulay-gulay. Hindi mo ba gustong malaman, Madam Huang? Bakit tuwing buwan pumupunta sa maliit na noodle house? Bakit siya hinahanap ng todo? Si tita pumupunta sa noodle house dahil sa kanya? Sino ba talaga siya? LVHWin. Gwapo ka. Isipin mong mabuti, sino ba talaga si Lvtao? Zia BA LVTA? Yung nawawalang tagapagmana ng pamilya LE. Lvtao rin ang pangalan. Zia kaya yun? Imposible. Bakit hahanapin ni Madam Huang ang isang gwapong tulad mo? Para palitan si Kuya Lvtao. At maging tagapagmana ng pamilya LE? Siya si Lvtao? Ang tunay na tagapagmana ng pamilya LE. Paano na ako? Pinagmalupitan ko siya. Pag nagising siya, at isumbong ako kay tita, patay ako. Tatawagan ko na si Madam Huang. Anong ginagawa mo? Huwag mong sasabihin kay tita to. Bitawan mo ako. Nakalimutan mo na kung paano katratuhin ni Lvtao dati? Kuya LVTA. Ang tagal kitang hinintay. Tama BA yun es akin? Yefi, pasensya na, hindi talaga kita gusto. May mahal na ako ngayon. Sorry. Kuya LVTA. Yifei. Hindi ka gusto ni Lvtao, pero nandito pa rin ako para sa'yo. Alam kong kailangan ng pera ang pamilya ninyong Feng sa negosyo ngayon. Kapag nasa kontrol ko na ang lahat ng kayamanan ng pamilyang Lu, makakapagbigay ako na napakaraming pera sa pamilya ninyong Feng. Sa bandang huli, mapapasa atin din ang lahat ng ari-arian ng mga Lu. Ginang, hindi namin mahanap si Ji Hawen. At si Bibi, Feng. Mga walang kwenta. Dito nawala si Xiao Tao. Ngayon si Hawin. At si Yifei naman ang nawawala. Ano BA ang ginagawa ninyo? Hanapin ninyo sila. Kung may mangyari sa kanilang tatlo, lahat kayo ay sasama sa kanila. Dalhin ninyo sila rito. Tingnan natin kung ano ang sinasabi nila. Ginang Huang, malaki ang yaman ng pamilya ninyong Huang. Sana hindi ninyo gagawin sa amin ang ginawa ninyo sa may-ari ng noodle shop at sa kanyang pamilya. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi Montag BA alam? Noon, may isang binata sa pamilya ninyong Luna nagngangalang. LVHWin. Sinaktan niya ang pamilya ng may-ari ng noodle shop at gustong gahasain. Ang anak nitong nasa koma. Gahasain. Ang asawa ng anak ng may-ari, para protektahan ang kanyang asawang si Zhanging, ay nakipag-away sa kanila. Hindi na namin alam kung saan siya dinala. Ginang Huang, dumadaan lang po kami. At nakakita lang ng gulo. Wala po kaming kinalaman dito. Oo, tama po. Ang sinasabi ninyong Xiao Tao, siya ba ito? Oo, tama. Ziyan ga iyon. Kaya pala si LVHWin. Ay matagal nang hindi bumabalik. Tiyak pinahamak na naman niya si Xiao Tao. Mga tauhan. Alamin ninyo kung nasaan ngayon si Lvhawen. Nakita ko silang nagmaneho papunta sa ilog. SA ilog? Hindi maganda yan. Lahat, sumama kayo sa akin.
Paano naman ang dalawang yon? Sa ganitong sitwasyon, para hindi tayo mahuli, dapat na lang nating ituloy ang ating ginagawa. Gusto mo silang patayin? Kung hindi sila mamamatay, tayo ang mamamatay. Ano ang gusto mong gawin? Gusto kong ikaw ang pumatay sa kanya, kung malaman ito ng ina mo. Pareho tayong hindi mabubuhay. Kaya, Hindi ka nagtitiwala sa akin. Kung hindi ko papatayin si Lvtao, ako naman ang papatayin ni Lvhawen. bakit hindi ka pa kumilos? Saan ba ako nagkulang kumpara sa babaeng katabi mo? Ginawa ko na siyang gulay. Bakit? Ayaw mo pa ring tingnan ako? Kung ganun ka pala kahilig sa babaeng ito, Papatayin muna kita. tapos siya naman. Magkita na lang kayo sa kabilang buhay. Tandaan mo, hindi ako nandito ngayon. Huwag mong sasabihin sa iba. Kung hindi, alam mo ang ugali ng tiya mo. Malaking problema tayo nito. Itapon mo to sa ilog, linisin ang kots. Walang dapat maiwan na bakas. Dapat walang natitirang ebidensya. Opo, opo. Nasaan ang anak ko? Siegsjauta? Nasaan ang anak ko? Naku. Bakit biglang dumating si Huang Min ngayon? Xiao Tao, saan mo'y tinago ang anak ko? Sinosig Xiaota? Tiya, hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag kang magkunwari. Nag-away ka sa may-ari ng Noodle House. Natakot kang malaman ko. Kaya itinago mo sina Lvtao at Sangin. Sabihin Montag. Nasaan sila? Tiya, Sabihin mo kung nasaan sila. Alam na ng matandang to, mahirap lokohin. Anong gagawin ko? Saan ang anak ko? Kung hindi mo sasabihin, papatayin ko kayong lahat. Ginang Huwang, siya at ang asawa niyang gulay, naitapon na sa ilog. Ano? Ginang Huwang, kahabagan, ang hinahanap ninyo, naitapon na sa ilog. Hindi na mahahanap. Ginang Huwang, wala kaming kinalaman. Oo. Xiaota. Mahirap kitang hanapin, anak. Hindi pa kita naayos para bumalik sa pamilya Lu. Huwag kang magkaroon ng problema. Magsisid kayo, iligtas ang binata. Ano ang hinihintay ninyo? Kung mamatay siya, isasama ko kayong lahat. Ano ang gagawin natin ngayon? Paano ko malalaman? Nahanap na. Nandito ba si Xiaota? Bilis, Kalazin Nuo. Xiaota. Xiaota, imulat Montag ang mata Montag. Tingnan mo si nanay. Huli na ang dating ko, Xiao Tao. Doktor. Nasaan ang doktor na pinapaghanda ko sa inyo? Tulungang Nuo sila. Hindi dapat may mangyari sa anak ko. Ginang Fang, tingnan niyo ang mga sugat ni GLE. Tiyak na sobrang hirap ang dinanas niya. Ang gumawa nito, tunay na masama. Delikado ang kalagayan ng pasyente. May mga tinaga siya. Kailangan agad ng CER at seryosong pag-ayos ng sugat. Bilis. Tiyahin. Alam mo ba kung sino itong hinango sa ilog?
Hindi fair. Kung aminin kong ako ang dahilan kung bakit ganyan sila tao. Patay ako sigurado. Sa oras na ito, hindi ko pwedeng aminin. Tiyahin. Hindi ko po siya kilala. Hindi mo kilala. Maniwala po kayo sa akin, tiyahin. Hindi ko talaga siya kilala. Feng Yifei. Palagi sa abroad si Lvhawen. Kaya hindi niya nakita si Lvtao. Ikaf? Hindi mo rin ba nakita ang nobyo mo? Bakit ka nandito? Sabihin Montag. Tiyahin, nung nasa noodle house ako, napansin kong kakaiba ang kotse na yon. Kaya. Sinundan ko sila hanggang dito. Kung sinundan mo sila, bakit mo hinayaan? Naitapon si Chow Tao sa ilalim ng ilog. Sagutin Montag ako. Nang dumating ako, naibato na nila siya sa ilog. Alam mo ba kung sino itong hinango sa ilog? Hindi ko alam. Kung ganoon, ikaw mismo ang tumingin. Kuya Elfauta, ikafin ka talaga. Hindi pwede. Hindi dapat niya malaman na may kinalaman ako rito. Kailangang palabasin na. Ang mga ito ang may gawa kay Lvtao. Lvhawen, ang lakas ng loob mo. Alam mo ba kung sino siya? Anak mismo ni Ginang Huang. Lvhawen, paulit-ulit kong sinabi na ang mga LE huwag magkakagulo sa labas. Wala sa isip mo ang sinasabi ko. At ngayon, ang anak ko ang napahamak. Buhay man o patay, hindi ka o alam. Sabihin Montag. Anong klaseng kamatayan ang gusto mo? Tita, patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Hindi ko talaga alam na siya ang iyong. Tunay na anak. Hindi ako ang gumawa, sila ang nanakit sa kanya. Katulad ni Ifai. Napansin ko rin na kakaiba ang sasakyang ito, kaya sumunod ako. Hindi ko inaasahang ang dalawang ito ay may ganitong kapal na mukha. Balak pa nilang itapon sa ilog ang pinsan ko at ang asawa niya. Ginang Huang, ito. Wala kaming kinalaman dito. Inutusan lang kaming gawin ito. Zia, si Ginoong Eli ang nag-utos sa amin. Tumahimik kayo. Kapag may problema si Lvhawen, laging ipinapasa niya ang sisi sa kanyang mga tauhan. Akala Montag wala akong alam? Ginulo mo ang maliit na noodle house. Natakot kang managot ako. Kaya itinago mo sila at pinatay para walang magsabi. Tita, patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Dahil magkakapamilya tayo, patawarin mo na ako. Magagawa mo pang banggitin na magkakapamilya tayo. Si Lvtao ang tanging anak ko. Ginawan mo siya ng ganito. Tagapangulo, malala ang kalagayan ng binata. Anak ko, inabuso mo siya ng ganito. Mga tauhan. Ilang bises nila sinaksak ang anak ko. 10 ulit, 100 ulit, ibalik ninyo sa kanya. Huwag. Tita, hindi ako ang nanaksak. Sino ang nanaksak? Zia, lahat ng mga sugat ni Lvtao ay gawa niya. Tita, huwag kang maniwala sa kanya. Wala akong kinalaman dito. Feng Yifei, ikaw ang nanaksak kay Tao Jie. Pareho na lang, hindi na ako mabubuhay. Kung ganito na, magsama-sama tayong mamatay. Tumahimik ka. Tita, ako ang nobya ni Elfautage. Paano ko magagawang saktan si Lvtao Jie ng ganito? Siya ang may gawa. Siya ang gustong maghasik ng away sa pagitan namin. Ita, siya ang nanaksak kay Kuya Li. Maaari silang magpatotoo. Oo. Tita, huwag kang maniwala sa kanila. Magkakasabwat sila. Hindi pa nagigising si Lvtao. Mukhang hindi na siya mabubuhay. At ang babaeng si Zhang Ying ay isang gulay. Basta't hindi ako amin. Wala silang magagawa sa akin. Elfautage. Magkasama tayong lumaki. Paano ko magagawang saktan ka? Naipitin ako. Ikaw lang ang makakapagpatunay na ako'y inosente. Elfautage. Gising ka na. Tingnan mo ako. Gising ka na. Tio Cabao Molto. Huwag kang lumapit. Anak, huwag kang matakot. Nandito ang nanay mo. Sabihin mo ang totoo. Feng Yifei. Palagi mong sinasabi na magkasama tayo mula pagkabata. Pero ano ang ginawa mo sa akin kanina? Ikaw mismo ang tumagas sa akin ng kutsilyo. Lvhawen. Narinig ko lahat ng sinasabi ninyo. Hindi, Kuya Elfauta. Nadala lang ako ng emosyon. Hindi ko sinasadya na patayin ka. Maniwala ka sa akin, please? Feng Yifei, dati akala ko. Mabait kang babae. Pero hindi ko inakala na ganito ka kasama. Feng Yifei. Hindi naman masama ang trato ng pamilya namin sa iyo. Pinakasalan ka pian ga anak ka o. Hindi ko inakala na ganito ka kasama. Pinakasalan ka pian kay Elhom. Ang traidor na ito,
para patayin ang anak ko. Hindi naman masama ang trato sa iyo. Tanungin mo nga ang paborito mong anak, paano niya ako trinato. Love Tao, ilang taon na kitang mahal. Pero wala ka ng oras sa akin. Ang laging nasa isip mo ay yung kumadrona, yung magandang babae. Siya lang ang nasa isip mo, ako si Feng Yifei. Sa pamilya o sa ganda, saan ako nagkulang kumpara sa kanya? Kaya ang aksidente ni Xiaoying. Ikaw ang may pakana. Kung hindi ko makukuha, huwag na lang makakuha ang iba. Pero hindi ko inakala na kahit naging kumadrona na si Zhang Ying. Bakit wala ka pa ring oras sa akin? Feng Yifei, wala nang lunas sa'yo. Ang nangyari sa akin ngayon, ikaw ang may gawa. Nababaliw ka na. Mga tauhan, dalhin ninyo palabas ang babaeng baliw na ito. LV. Kuya Tao, dati hindi ko nakilala ang kakayahan mo. Patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Levhawen, ginamit lang kita para pukawin ang anak ko. Para bumalik sa pamilya. Sa isip ko, wala kang halaga. Anak, ikaw ang bahala sa kanya. Susunod ako sa gusto mo. Pininsala mo si Xiaoying, papatayin kita. Emgatawan. Agad na tanggalin ang pagiging mayembro ni Levhawen sa pamilya L. At palayasin siya. Kolektahin ang ebidensya ng kanyang krimen. Kung may paglabag sa batas, aksyonan ayon sa batas, walang palugit. Tiya. Dalhin palabas. Tita, patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Tita, Anak. Asawa. Doktor. Ano ang kalagayan ng asawa ko ngayon? Na-aksidente na si GNG. Zhanging noon pa. Mahina na ang katawan niya. Tapos ngayon ay nasa ilog pa. At matagal na nababad. Baka, Baka ano? Doktor, pakiusap. Kailangan mong iligtas ang asawa ko. Mga tauhan, dalhin agad si Zhang Ying sa ospital. Ihanda ang pinakamahusay na medical team. Gamutin siya kahit anong mangyari. Huwag kang mag-alala, tinawag ko na ang pinakamahusay na eksperto mula sa buong bansa. Para gamutin si Zhang Ying. Nakulong na si Levhawen. Nakamit niya ang nararapat na parusa. Ang dahilan kung bakit siya pinauwi mula sa ibang bansa noon ay para lang galitin ka. Xiaota. Bumalik ka na, kailangan ka ng pamilya Ellie. Tama na, hindi pa gumagaling si Xiaoying. Ayokong pag-usapan ito. Noon, pinaghinalaan mo na si Nadia kung magpatawag ng tao para gawin ang aksidente ito. Kaya naging ganito. SI Zhang Ying. Pero ngayon, malinaw na. Ang katotohanan sa pangyayaring ito. Inaamin ko, magandang babae talaga si Zhang Ying. Pero sa kalagayan ng kanyang katawan ngayon, hindi mo pwedeng magbantay sa kanya dito habang buhay. Noong ako'y napagbintangan at nawalan ng memorya sa labas, si Xiaoying ang nagligtas sa akin. Kung hindi, patay na ako noon pa. Nangako ako sa sarili ko. Sa buong buhay ko, ako ang magbabantay sa kanya. Doktor, kumusta na ang asawa ko? Ginong Elfao. Ang kaya ng katawan ni GNG, Zhanging, ay walang malaking problema. Pero dahil sa naunang aksidente, Doktor, may paraan ba para magising ang asawa ko? sa ngayon, ang mga pangunahing medical research institution sa buong mundo, para sa mga pasyenteng ganito ang kalagayan, ay wala pang direktang paraan ng paggamot. Pero pwede kang magsalita sa kanyang tenga. Kwentuhan mo siya ng mga alaala nyo. Baka sakaling magkaroon ng himala. Salamat, Doktor. Xiaoying, nakausap ko ang doktor. Sabi ng doktor, dapat akong makipag-usap sa iyo ng madalas, Xiaoying. Naalala mo pa ba? Yung unang pagkikita natin noon. Na-frame ako. Nawala ang memorya ko na pariwara. Walang matakbuhan, ikaw ang nag-ampon sa akin. Binigyan mo ako ng tahanan, napakabait mo. Napaka-gentle mo. Sa totoo lang, noong una kitang makita, hulog na ako. Sa'yo. Xiaoying, pero marami pa tayong hindi. Nasasabi sa isa't isa. May utang pa ako sa iyong malaking kasal. Napagdaanan natin ang maraming bagay. Kasama kitang nagtiis ng hirap. Pinasan mo ang lahat ng ito para sa akin. Pero hindi mo pa ako nasasamahan sa ginhawa. Huwag mo akong iwan mag-isa, Xiaoying. Nakikiusap ako sa'yo. Dilat mo ang mga mata mo, tingnan mo ako, please. Kung naririnig mo ako, gumising ka, please. Pakiusap. Zia.
Parang may reaksyon siya. Xiaoying. Ako Silv Tao. Xiaoying, gising ka na, ma, tawagin ang doktor. Doktor. Ataw. Himala, tunay na himala ito. Siya, gumaling na talaga siya. Dahan-dahan. Halika. Xiaoying. Xiaoying, gising ka na talaga. Bukas ikakasal na tayo, okay lang ba? Bukas na ang kasal. Xiaota. Ngayong nagising na si Zhanging, dapat ka nang bumalik sa pamilya Lu. Ataw, wag mo akong iwan. Ayaw na kitang mawala ulit. Zangying, bakit emaw akalaing? Iwan ko sa iyo ang anak ko. Huang Min. Ako ang kausap niya. Baka hindi mo alam ang estado ng anak ko. Si Liv Tao ay tagapagmana ng pamilya Lu sa Yuncheng. Ang yaman ng pamilya Lu ay daang bilyon, napakamakapangyarihan. Ang agwat ng estado ninyong dalawa, parang langit at lupa. Sa ganitong sitwasyon, sigurado ka bang gusto mo pa ring makasama siya? Sigurado ako. Ang mahal ko ay ang kanyang pagkatao. Kahit mamatay, hindi ako magsisisi. Huang Min, ano ang gagawin mo? Kahit mamatay, hindi magsisisi. Siege. Binabati kita, Zangying. Pumasa ka. Ano? Dati, ayaw na ayaw ko sa estado mo sa buhay. Hindi ako pumayag na maging kayo ni Xiao Tao. Pero ang ipinakita mo kanina, ibang klase. Nagbago ang tingin ko sa'yo. Ibig sabihin, papayag ka na kaming magkasama? Sa mga taong wala si Xiao Tao sa pamilya Lu, salamat sa pag-alaga mo sa kanya. Dahil ipinangako ng anak ko sa'yo ang isang marangyang kasal. Ako na ang bahala bilang biyenan mo. Ngayon, pwede ka na bang sumama sa akin pabalik sa pamilya Lu? Pinakabagong balita, ang tagapagmana ng pamilya Lu sa Yuncheng, ang dating tagapagmana na Silv Tao, ay opisyal nang bumalik. At sa mga susunod na araw, magkakaroon ng isang mangyang kasal. Yifei, napanood mo na ba ang pinakabagong balita? Hindi ba't ikaw ang dapat ikakasal kay Liv Tao? Anak, narinig ko noon na nawawala si Liv Tao sa loob ng ilang taon. Kakabalik lang niya, bakit bigla siya magpapakasal? Feng Jifei, dahil ikaw ay pinagmasdan kong lumaki, papayagan kita ngayon sa pagtatangka mong patayin ang anak ko. Pero huwag nang maulit. Mulan gayon. Wala nang koneksyon ang anak ko at ang pamilya Lu sa'yo. Wala nang kinalaman. Tita, umalis ka na. Mukhang hindi isiniwalat ni Huang Min sa iba. Ang nangyari noon sa tabi ng ilog. Yifei, sabihin mo sa akin. Sino ba ang nanakit sa'yo? ZL Tao Tabi ah? Kahit magpakasal si Liv Tao, ikaw pa rin ang dapat niyang pakasalan. Itong lalaking ito, hindi ko alam kung saan. Siya kumuha ng magandang babae. Anak. Dadalhin ka namin ngayon ng nanay at tatay mo sa pamilya Lu para humingi ng paliwanag. Xiaoying. Mula ngayon, ipagkakatiwala ko na sa'yo si Xiao Tao. Salamat, inay. Malapit na ang tamang oras. Nasaan ang mga magulang mo? Malubha ang mga sugat nila noon. Hinanap ko ang pinakamahusay na doktor para gamutin sila. Dapat medyo gumaling na sila, di ba? Salamat, inay. Malapit na silang dumating. May darating na bisita sa labas. Lalabas ako para salubungin sila. Sige, inay. Sige na. Feng Yifei. Huwag ka dito sa kasal ko. Lumabas ka na. Kuya Elfauta. Ulitin ko, hindi ka welcome sa kasal ko. Lumabas ka. Ang kapal mo, Liv Tao, ilang taon ka lang sa labas? Nag-iba ka na? Sino ba ang nagbigay sa'yo ng karapatang? Magsalita sa anak ko ng ganyan? Ito ba yung dinala mong babae sa pamilya Lu? Ang ganda-ganda talaga. Ikaw. Tingnan nyo ito, mga tao. Ang anak ko, naghintay sa'yo ng ilang taon. Pagbalik Montag. Iba na ang pinakasalan mo, Liv Tao. Salbeheng lalaki ka. Kung walang paliwanag ngayon, hindi ito matatapos. Iyon ba si Feng Jifei, ang panganay ng pamilya Feng? Parang totoo naman na may kasunduan silang dalawa dati. Nawala ng bigla si Liv Tao noon. Tapos pagbalik, iba na ang kinasal. Nandito na ang pamilya Feng. Feng Yifei. Alam mo naman sa sarili mo ang ginawa mo, di ba?
Leftao, kung hindi kita makukuha, sirain ko ang pangalan mo, Leftao. Huwag kang magsinungaling. Ang alam ko. Ikaw ang umayaw sa akin. Ikaw. Ikaw, pakialamera, sa araw na ito. Ipaglalaban ko ang anak ko. Ayusin kita. Hinampas mo ang nanay ko. Elfauta, ang lakas ng loob mo. Nasaan ang nanay mo? Pakilabas mo siya. Una, kasalan ko ito pero kayo ang nag-ingay dito. Babalaan ko kayo, huwag niyo itong gawing masyadong malala. Pangalawa, gusto ako ni Feng Yifei noon. Pero wala akong ipinangako sa kanya. Nang magdesisyon siyang, patayin ako. Wala na. Kaming koneksyon. Yifei, ano ang ibig sabihin ni Elfauta? Hindi pwedeng umamin sa nangyari sa ilog. Matagal na yon. At wala naman siyang ebidensya, Leftao. Huwag mo akong pagbintangan. Ginagawa montag lang yan para iwan ako. At makasama ang babaeng ito. Feng Yifei. Ikaw. Ganito pala ang ugali ng magiging tagapagmana ng pamilya Lu. Zuya. Kapag ganyan ang mamamahala, wala na ang pamilya Lu. Kung iwanan niya ang kanyang kasintahan ngayon, bukas, tayo na ang kakanin niya. Ang Zhang Group. Tinatapos ang pakikipagtulungan sa Lu family. Kami rin. Kami rin. Feng Yifei, baligtad ang kwento mo. Ito ang kapalit ng pagtaksil mo. Jijibain kita. Wala kang katwiran. Hey. Si. Alam ka una. Ma'am, may nangyari kay Young Master Lu. Young Master, ang balita tungkol sa pag-iwan mo. Nasa lahat ng headline ng news. Naapektuhan na ang mga negosyo ng Lu family. Ano? Dahil sa mga negatibong balita, maraming partner. Ay tumigil na sa pakikipagtulungan. Malaki ang lugi namin. Lutao, ito ang kapalit ng pagtaksil mo sa anak ko. HMP, huwag niyo kaming maliitin. Nasaan ang nanay mo? Palabasin mo siya. Itatanong ka kung paano niya pinalaki ang anak niya. Kang wala SI, Mrs. Huang Noyon. Ako na ang magtuturo sa'yo. Tumigil ka. Ang anak ko. Hindi mo pwedeng paginitan. Huwag kang mag-alala, anak. Kasal Montag at Xiao Ying ngayon. Hinding-hindi ko hahayaang may manggulo. Mrs. Huang, ano ang ibig mong sabihin? Anak mo ang nanakit sa anak ko. President Feng, mag-ingat ka sa pagsasalita. Lutao. Pagbalik mo pagkatagal-tagal. Isang babae na hindi namin kilala. Ang pakakasalan mo. Tama ba yun? Ikaw. Xiao ta. Araw ng kasal mo, huwag mag-away. Hyan mo. Ako na ang bahala. President Feng. Mrs. Ding, magkaibigan naman tayo. Kung may sasabihin kayo, sabihin nyo na. Sige, Mrs. Wang. Narito kami para sa isang bagay. Humingi ng hustisya para sa anak ko. Hustisya. Tama? Katarungan. Anong klaseng kataungan? Siyempre, ang dalawang bises na pagloloko ninyong mga Lu sa amin. Isang si Lutao, isang si Lu Hawen. Ano ba ang tingin ninyo sa anak ko? Hindi karapat-dapat si Lu Hawen. Nakalap ko na ang ebidensya ng kanyang krimen. Ipinakulong ko na siya. Tungkol naman kay Lutao, anak ko siya. Sino man ang gusto niyang pakasalan, wala kayong pakialam. Maging si Lutaman o si Luhawen. Ang magiging rina ng angkan ng mga Lu sa araw na ito ay dapat na anak ko. Ginoong Feng, bago ang lahat, may dalawang bagay akong dapat linawin. Una, ay ang kasal ng aking anak. Bigla-bigla kayong sumugod dito at nagkagulo sa harap ng lahat. Malaking kasalanan na iyon. Pangalawa. Si Zhang Ying ang napili kong manugang at siya ang magiging rina ng angkan ng mga Lu. Habang nandito ako. Wala kayong karapatang makialam. Ginang Huang, manugang mo siya. Ang aming si Yifei. Nakalimutan mo na? Ikaw mismo ang pumayag. Nang ipakasal mo ang anak mo sa anak ko. Oo, ako nga ang pumayag noon. Pero may mga nangyari, kaya nagbago ang isip ko.
Anong nangyari? Feng Yifei, pinatawad kita noon. Sana nagbago ka na. Pero mukhang, hindi mo sinabi sa mga magulang mo ang totoo. Anong toto? Ang totoo, sawa na ang anak mo. At niloko mo lang ang anak ko. Ginang Huwang, alam kong ikaw ang nagpapatakbo sa angkan ng mga lu, at malaki ang kapangyarihan mo. Pero hindi kami basta-basta. Ganito-ganito lang ang trato sa anak ko. Kailangan mong magbigay ng paliwanag. Anong paliwanag ang gusto mo? Simple lang. Dahil mahal na mahal ng anak ko. Ang anak Montag. Palitan ang nobya ngayon. Ang anak ko ang dapat ikasal. Imposible yan. Huwag niyong asahan. Lutao, sa harap ng maraming tao. Ginago mo ang anak ko. Ganito ba ang ugali ng mga lu? Ginang Hwang, alam ka o. Mula nang mawala ang asawa mo, ikaw lang ang bumubuhay sa angkan ng mga lu. Hinahangaan ko ang galing mo. Pero ang pamilya Feng, hindi rin kami basta-basta na api. Ang pamilya ninyo ay hindi basta-basta na api. Ako at ang anak ko, kami ba ay basta-basta na api? Ngayon, sa harap ng napakaraming tao, kayo ay maingay at nagwawalang hiya dito. Ito ay paghamak sa mukha ng pamilya Lu. Paghamak sa mukha ko, si Huang Min. Xiaoying, pagpasok mo sa pamilya Lu. Hindi na papayagan ang iba na apihin ka. Sabihin mo sa nanay, sino ang nanakit sa iyo? Siya ang nanakit. Oo, ako ang nanakit. Anon gayon? Ikaw, walang hiya, dapat lang mapalo. Ikaf? Nangahas kang manakit. Nanay, ayos ka lang ba? Wangmin, ano ba ang ginagawa Montag? Kapag may mali ang anak, kasalanan ng mga magulang. Buti na lang, hindi kinasal ng anak ko. Ang anak mong babae. Ngayon ko lang nakita, talagang may awa ang langit. Xiaoying, Alam mo ba, bilang isang karapat-dapat na manugang na babae sa pamilya Lu, ano ang mga kailangan mong katangian? Bukod sa magandang ugali at pagmamahal sa anak ko, ang mas mahalaga ay magkaroon ng diskarte. Kung hindi ako gagalitin, hindi ako gaganti. kung ako'y gagalitin. Ito ang unang aral na ituturo ko sa iyo bilang manugang sa pamilya Lu. Nanay, matatakot si Xiaoying sa'yo. Ayos lang, Katao. Naiintindihan ko si nanay. Mabuti kong naiintindihan. Kung hindi man, ayos lang din. Sa hinaharap, dahan-dahan kitang tuturuan, anak. Wangmin, huwag mong sobra-sobrahan. Kung ako'y gagalitin, magpapakumbaba ako. Kung muling gagalitin, wawasakin ko ng tuluyan. Ginoong Feng, imbes na dito ka magdaldal ng magdaldal. Bakit hindi mo tanungin ang iyong mabuting anak na babae? Ano ba ang kanyang ginawa? Mga ginino. Mula noong pumanaw ang aking asawa. Ako, si Huang Min, ang namamahala sa pamilya Lu. Sa mga nakaraang taon, ang pamilya Lu ay sumulong ng mabilis. Ang ari-arian ay umabot na sa 100 bilyon. Bagamat hindi lahat ito ay dahil sa akin. Dito ay inilagak namin ng aking asawa. Ang aming dekada ng pagsisikat. Sa ganitong kalagayan, higit sa sinuman, pinahahalagahan ko ang dangal ng pamilya Lu. Ginong Feng. Imbes na bulagin ka ng iyong anak. At daladala ang buong pamilya dito para magingay at magpahiya sa sarili. Bakit hindi mo tanungin ang iyong anak, ano ba talaga ang kanyang ginawa? Ano ang ibig mong sabihin? Yifei, ano ba talaga ang ibig niyang sabihin? Ano ba talaga ang ginawa mo? Ikaf, Hwang. Huwag mong baliktarin ang katotohanan dito. Malinaw na ang anak mo ang walang puso at tinalikuran ang anak ko. Ngayon, lahat ng kasalanan ay inilalagay mo sa anak kong babae. Napakabait ng anak kong ito. Paano siya makakagawa ng masama? Feng Yifei, ang mga ginawa mo, ikaw ba ang magsasabi? O ako ang magsasalita? Mga kagalang-galang. Totoo, noong una, ako ang nagtakda ng kasal. Anak ko si Elto, ang pangalan ng anak ng si Yifei. Pero noon, akala ka o. Mabait siyang babae. Hindi ko inasahan. Nasa ilalim ng magandang mukha niya. May puso palang mas malamig pa sa ahas. Siya ang muntik ng pumatay sa anak ko. Ginang Huang, ano ba ang sinasabi mo? Linawin mo ang sinasabi mo. Feng Yifei. Hindi dahil hindi kita binigyan ng pagkakataon. Dahil ayaw mong magsalita. Ang mga susunod na mangyayari ay bunga ng iyong mga ginawa. Mga kagalang-galang. Marahil alam ninyong lahat, bago bumalik ang anak kong si Eli Tao. Upang pamunuan ang pamilya, Lu dahil sa ilang dahilan. Balak kong zanayin si LV Haovin. Bilang bagong pinuno ng pamilya Lu. Pero hindi ko inaasahan na si Eli Howen at Feng Yifei ay magtutulungan upang patayin ang anak ko. Nagkakamali ka dahil lang ayaw sa iyo ng anak ko. Ginawa mo ang aksidenteng iyon. Kung hindi dahil sa pag-alay ni Zhang Ying. Patay na sana si Xiao Ta. Feng Yifei. Tingnan mo ang mga mata ko. Matatag ka bang manumpa sa harap ng lahat? Na hindi ikaw ang may hawak ng kutsilyo at muntik nang pumatay kay Xiao Tao. Matatag kang sabihin na ang aksidente ni Zhang Ying ay hindi ikaw ang nagplano.
Sagutin Montag ako. Huwag mong sigawan ang anak ko. Sinasabi mo muntik patayin ng anak ko ang anak mo. Kung may lakas ka, magpakita ka ng ebidensya. Hindi ako dapat magpanik. Ang pagbangga kay Zhang Ying, napakatagal na noon. At si Ellie Howen, wala naman siya ngayon dito. Basta't hindi ko aminin, sino ang makakaalam na may kinalaman talaga ako sa mga ito. Wang Min. Matapang kang magsinungaling sa akin. Ikaw, Xiao Ta. Masaya mong araw ngayon, hindi dapat magulo. Hayaan mo na ang nanay ang bahala dito. Ang dahilan kung bakit mo dinala ang mga magulang mo rito para mag-ingay, ay dahil akala mo matagal na ang nangyari. Wala na akong ebidensya, di ba? Ano ibig sabihin niya? Oo, binobola lang niya ako, Feng Yifei. Ako, Wangin, sa mga nakaraang taon. Anong mga pagsubok bang di ko naranasan? Sa harap kao. Itigil mo yung mga katarantaduhan mong yan. Sino si Feng Yifei? Mang, bakit niyo hinahanap ang anak ko? Feng Yifei. Inamin na ni Ellie Hao when sa kulungan na ikaw ay kasabos papatay kay G. Ellie Tao, ang panganay na anak ng pamilyang Ellie. At sa investigasyon namin, nalaman naming may kinalaman ka. Sa isang insidente ng pagbangga ng lasing na driver, Inamin ng driver na binayaran mo siya. Feng Yifei. Sumama ka sa amin para imbestigahan. Nagkakamali kayo, ako. Paano magkakaroon ng kinalaman ang anak ko sa dalawang bagay na yan? Kung mayroon man o wala. Malalaman natin pag sumama ka na para imbestigahan. Tay, Nay, tulungan enyo ako. Tay, Nay, bitawan nyo ang anak ko. Ikaw ang may gawa. Kung ayaw mong malaman ng iba, huwag kang gumawa. Feng Yifei, binigyan kita ng pagkakataon. Ikaw ang hindi nagpahalaga. Ang lahat ng nangyari ngayon ay bunga ng iyong mga ginawa. Tia, nagkamali ako. Kasalanan ko ang lahat. Pakiusap, patawarin niyo ako. Sa hinaharap. Pangako ko, hindi na ako ulit, Tia. Kuya LV Ta. Pakiusap, kausapin mo si Tia, patawarin niya ako. Talagang hindi na ako ulit. Hindi na ako makikialam sa inyo, Kuya Ellie Tao. Gayon KPA lumuhot? Huli na ang lahat. Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Dahil sa marami mong kasalanan, maghanda kang makulong habang buhay. Yifei, totoo pala ang sinasabi ng pamilyang Ellie. Ang dami mo palang kasalanang nagawa. Ako, Ay nagpapahayag. Mula ngayon, tuluyan nang maghihiwalay ang pamilyang Ellie at Feng. Et ibabawas. Ang lahat ng tulong sa negosyo ng pamilyang Feng. Ha? Tai ni Yifei, Tai. Tai ni Yifei. Mga tauhan. Dalhin niyo ang tatlong yan. Tai. Sige, wala na ang mga di importante. Anak, manugang. Ituloy niyo ang dapat niyong gawin. Nay, anong iba pang gagawin? Ay, nak, naguguluhan ka na sa galit. Siyempre, ang kasal mo at ni Xiaoying. Ay, Haha, ano nang nakakatawa? mahal. Gusto mo rin ba ng mga bata? Siyempre naman, noon ang ganyang edad din tayo. Pasaway din tayo noon. Mahal. Kahit na hindi na tayo makabalik sa nakaraan, pwede tayong magkaanak. Pinipilit na rin kasi tayo ng nanay ko at mga biyanan mo. Pwede tayong magkaanak. Anak na lalaki. Ang landi mo naman. Aray, Ataw, anong nangyari? mahal, baka may kinain ako kagabi. Hintay ka dito, lang ako, babalik agad. Sige, mag-ingat ka. CJ, Ma, anong nangyari? Xiao Ta, may problema. Tumakas si Feng Yifei habang nasa medical furlough. Wala pang nakakaalam kung nasaan siya. At yung negosyo ng mga Feng, bankrupt dahil sa financial problems. Ginala kao. Si Feng Yifei. Gagawan ka at nishanging na masama. Makingat kayo. Ano? Toto yan. Hinahanap na si Feng Yifei. NG Police.
Wala pang nakakaalam kung nasaan siya. Base sa pagkakakilala ko sa kanya, hindi si Feng Jifei magpapatalo. May binabalak siya sigurado. Huwag kayong maghiwalay ni Xiaoying. Kung may mangyari, tawagan mo ako. Paano nangyari ito? Hala, may mangyayari kay Xiaoying. Xiaoying. Cellphone ni Xiaoying. Ma, hala, nawawala si Xiaoying. Anak, sandali lang, pupunta na ako diyan. Ma. Huwag kang magpanik, anak. Sabihin mo na maayos. Ma, nag-shopping kami ni Xiaoying. Bigla akong nagtatay, kaya nagka ako. Tumawag ka, tapos nung bumalik ako, wala na si Xiaoying. Alam na, anak. Huwag kang mag-alala. Magpapahanap ako. Hulihin siya. Opo. Ay. Wala talaga kaming kinalaman. Yung babae noon, ibang tao ang kumuha sa kanya. Dumadaan lang kami noon. Anong sinabi mo? Alam ba niyo kung nasaan si Xiaoying? Sabihin niyo na. Kami, talagang nadaan lang kami. Noon, nakita ko, may babaeng paparating doon. Pinatulog at kinuha itong babae rito. Siya ba yung kinuha? Oo, siyan ga. Umalis na kayo. Feng Yifei. Kung may mangyari man kay Xiaoying, hindi kita patatawarin. Ginawa niya lahat para makidnap si Xiaoying. Hintayin mo, naniniwala ako, tatawagan niya tayo. Xiaoying. Feng Yifei, ano nang gagawin mo? Hanging, noong aksidente, hindi ka namatay. Imbes, nakapag-asawa ka pa ng mayaman. Bakit ikaf? Xiaoying. Xiaoying, ikaw ba yan? Nasaan ka? Tao, tulungan mo ako. Xiaoying. Elfauta. Kilala mo ba ako sa boses? Feng Yifei. Alam ko na ikaw ang kumuha kay Xiaoying. Anong ginawa mo kay Xiaoying? Huwag ka nang magsalita ng marami. Padadalhan kita en geolocation. Kung gusto mo siyang iligtas, ikaw lang ang pumunta. Nga pala. 10 minuto lang ang ibibigay ko sa'yo. Pagkatapos ng 10 minuto, kahit 1 segundo lang ang late mo, gaguhitan ko ang mukha ng asawa mo, ng isang hiwa. Feng Yifei, ano ba talaga ang gusto mo? Tumahimik ka, babaeng to. Hindi ko maintindihan pagdating sa pamilya at itsura. Anong kulang ko? Bakit ikaf lang ang nasa puso niya? Wala na akong lahat ngayon, sabihin mo sa akin bakit. Anak, sandali. Nanay, may nangyari kay Xiaoying. Kailangan ko siyang iligtas. Ang ibig sabihin ng nanay, sabay tayong pupunta. Mula nang pakasalan ka ni Xiaoying, itinuring ko na siyang. Ituturing ko siyang sarili kong anak na babae. Habang buhay ako. Hindi ko hahayaang saktan siya ng sinuman. Alice. Halos 10 minuto na ngayon. Mukhang hindi ka naman gaanong mahalaga kay Liv Tao. Anong pinagtatawa mo? Bigla kitang naawa. Anong sinabi mo? Feng Yifei, ang dahilan kung bakit mo ako kinidnap ay dahil sa inggit. Inggit ka dahil mahal na mahal ako ni Tao. Pero hindi mo naisip ang sarili mong problema. Anong problema ka o? Sabi mo nang sabiling mahal mo siya. Pero ano ang ginawa mo? Una, gumawa ka ng aksidente. Tapos, alam mo ang totoong kalagayan ni Tao. Pinabayaan mo ang mga tauhan ni Ilhawen ang magtapon sa kanya sa ilog. Ikaw pa ang gumamit ng kutsilyo. At muntik nang patayin ang lalaking sinasabi mong mahal mo. Lahat NG, tu, dahil sa iyo. Kung hindi dahil sa'yo, Sa akin rin si Elfauta. Hindi sana nangyari ang lahat NG, tu. ako ang magiging rina sa kasal na yon. Zangying.
Ano kaya kung gasgasin ko ang mukha mo? Di ako naniniwalang. Magugustuhan ka pa ni Livtao kapag pangit ka na. Deiner Siguro. Pigilan mo yan. Feng Yifei, sa akin ka na lang. Huwag mong galawin ang asawa ko. Elvitao, akla ko hindi ka na darating. Mukhang mahalaga pa rin pala siya sa'yo. Feng Yifei, ano ba talaga ang gusto mo? Livtao, ang dami kong ginawa para sa'yo. Pero siya lang ang nasa isip mo. Alam mo bang wala na ang pamilya Feng? Namatay ang tatay ko dahil sa kin. Nabaliw ang nanay ko. Wala na akong lahat, pero kayo. Masayang nagpakasal. Magsasama habang buhay. Pero bakit? Feng Yifei. Nalugi ang negosyo ng pamilya Feng. Namatay ang tatay mo. Nabaliw ang nanay mo. Alam ka o yon. Kung may galit ka. Sa akin ka na lang, Wangmin. Ako ang dapat na manugang mo. Di ko talaga maintindihan kung bakit mo siya tinanggap. Sa pamilya, sa estado, sa kakayahan, saan ba ako nagkulang? Sabihin Montag. Sabihin Montag. Feng Yifei, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Ano bang kailangan kong gawin para pakawalan mo ang asawa ko? Siege. Lumuhod ka sa harap ko ngayon. Ano ang sinabi mo? Lumuhod ka sa harap ko. CJ, huwag kang magpadalos-dalos. Basta huwag mo lang sasaktan ang asawa ko. Gagawin ko ang lahat. Luluhod ako. Anak. Ataw. Nay, noong nagkaroon ako ng amnesia at napariwara, si Xiaoying ang nagligtas sa akin. Siya ang nag-ampon sa akin. Kung hindi dahil kay Xiaoying, baka patay na ako ngayon, Xiaoying. Hindi ko mababayaran ang utang na loob na ito habang buhay. Ano man ang mangyari, ililigtas ko siya. Xiaoying, ililigtas kita ngayon. Feng Yifei, ginawa ko na ang sinabi mo. Palayain mo na siya. Magmano ka. Ano? Magmano ka sa akin. Hanggat hindi ako nagsasabi ng tigil, huwag kang mag-asang tumigil, Feng Yifei. Tumahimik ka, matandang walang kwenta. Kung hindi, papatayin ko siya. Feng Yifei, alam kong may hinanakit ka. Pero ako ang tumangging tulungan ang pamilya Feng na ikinamatay ng tatay mo. Ako rin ang nagtulak sa nanay mo na mabaliw. Ako rin ang dahilan kung bakit ka napariwara ngayon. Kung kailangang may lumuhod at magmano. Ako, si Huang Min, ang magmamano sa iyo. Sino ang nagpahintulot sa iyong magsalita? Matandang walang kwenta. Elfauta, magmamano KBA o hindi. CJ, basta huwag mo lang sasaktan ang asawa ko, gagawin ko ang lahat. Magmamano ako. Elfauta. Para kang isang asong sunod-sunuran ngayon. Sabi ko, huwag titigil. Pwede kang magmano habang buhay. Huwag ka nang magmano, mahal. Feng Yifei, ginawa ko na ang lahat ng sinabi mo, bakit hindi mo pa siya pinapalaya? Elfauta. Alam mo ba ang itsura mo ngayon? Para kang isang asong kalye na walang kalaban-laban. Ano pa ba ang dapat kong gawin para palayain mo ang asawa ko? Hindi mo ba sinabi na siya ang babaeng panghahawakan mo habang buhay? Kaya bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Patayin mo siya o patayin mo ang sarili mo. Pulutin Montag. Huwag. Pulutin Montag. Tao. Anak. Feng Yifei, kung mamatay ako, papayag ka bang pakawalan ng asawa ko? Oo. Basta magpakamatay ka. Pakakawalan ko siya. Tao. Huwag. Mahal. Noong nawala ang memorya ko, ikaw ang nag-ampon sa akin. At yung aksidente noon,
Ikaw ang nag-alay ng buhay para mailigtas ako. Ang mga panahong kasama kita ang pinakamasaya. Sa buhay ko, matagal na kitang itinuring na pinakamahalagang bahagi ng buhay ko. Para sa'yo, handang ibigay ang lahat. Ellie Tao, kailan ka ba matatapos? Wala na akong pasensya. Mamatay ka na kaya. Feng Yifei. Tao, akala ko hindi na kita makikita. Tapos na ang lahat. Kung hindi ko makukuha, hindi mo rin makukuha. Magkakamatay tayong dalawa. Tao. Tao, okay ka lang ba? Tao. Hulihin siya. Bitawan mo ako. Xiao Ta. Xiao Ta, kapit lang. Doktor. Tawagan ang ambulansya. Doktor, kumusta na si Tao? Doktor, kumusta na ang anak ko? Sabihin Montag. Ginang Wang. Ang saksak kay GLE ay tumama sa vital na bahagi. Ginawa na namin ang lahat na makakaya. Kung magigising man siya sa hinahara, nakasalalay na sa kanyang kalooban. Ano bang sinasabi Montag? Ano ang ibig mong sabihin sa kalooban niya? Magigising ba siya? Sagutin Montag ako. Ginang Wang. Ginawa ko na talaga ang lahat. Paumanhin. Tao. Ako si Xiaoying. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mo ako, Tao. Hindi maaring hindi na magising ang aking anak. Kayo mga inutil na doktor. Gagawin ko ang lahat para sa aking anak. Mahanap ang pinakamahusay na doktor sa buong mundo. Tao, lumipas na ang 6 na buwan simula nang ikaw ay nakoma. Alam mo ba? Araw-araw akong nagbabalik alala sa mga nangyari. Sa lahat ng mga sandaling ating pinagsaluhan. Naalala mo pa ba noong ako ay nagkasakit, ikaw lang ang laging nag-aalaga sa akin? Ngayon, ako naman ang magbabantay sa iyo. Okay lang ba iyon, Tao? May isang hindi pa natin natutupad na pangarap, Hindi ba sinabi mong gusto mong magkaanak tayo, Tao? Nakikiusap ako. Gising ka na, please. Nakikiusap ako. Ataw, gising ka na ba? Doktor. Parang gumalaw ang daliri ni Atao kanina. Anak ko, Kumusta po, Doktor? Gising na ba si Atao? Miss Jong, ang kalagayan niyong Master LE ay naiba sa mga naunang pagkakataon. Maaring hindi siya magigising sa maikling panahon, ngunit Maaari mong ipagpatuloy ang ginagawa mong paang ito. Hanggat may kaunting pag-asa, hinding-hindi ako susuko. Ataw, naalala mo pa ba ang lugar na ito? Ito ang lugar kung saan tayo unang nagkita. Dito. Napakaraming magagandang alaala ang ating pinagsaluhan. At sa isang iglap, 5 taon na ang lumipas simula nung huli tayong nag-usap. Sa buong panahon na iyon, napakaraming tao ang pumipilit sa akin na ikay iwanan na lang. Ngunit ano pa? Ayoko talaga. Katulad ng ginawa mo noon. Hindi mo ako pinabayaan. Ataw, hindi ba ako nananaginip lang? Xiaoying, hindi ka nananaginip. Siguro ang 5 taon kong paghihintay at pagbabantay ay nakapagpakilos sa langit. Para tayong magkita muli, Xiaoying.
Naalala mo pa ba ang sinabi ko sa'yo noong nag-propose ako? Ang nais ko lang ay ang puso ng isang tao, at hanggang sa pagtanda ay hindi tayo maghihiwalay.